Okay, so next naman, si f of x naman. Paano naman natin kukunin si f of x? So, tingnan natin ulit yung gate ha. Gawa lang ulit ako ng gate. So, parang ganyan siya, di ba? Tapos may ganun. Ayan. Tapos, nakaganito. Tapos, ulit na natin ito. Ayan. Ayan yung ating gate. So, kung mapapansin nyo, dito is meron tayong water ditong side. Meron tayong water ditong side. Meron din tayong water ditong side. Buo yan. Buo actually. Pero, para lang makita natin. Kasi ang pag-distribute, diba, ng force, kapag ang pag-distribute ng force, yung mga forces is puro yan naka-perpendicular. Diba? Nakaganyan lahat. Nakaganyan. So, kumbaga parang nagbubuo yan lahat ng 90 degrees dun sa kanyang surface. Ganun, di ba, ang force? Lagi siyang perpendicular sa kanyang surface. Parang normal force. Ang ganun. Ayan. Tapos, dito, meron tayong two sides. Meron dito at meron dito. So, ihiwalay ko lang ha. Meron tayong side ng gate dito at meron tayong side ng gate na nakaganyan. Ayan, so ito yung mga dulo-dulo niya. So, bakit ko ba yan pinakita? Kasi, meron tayong dalawang forces ng water na nag-a-act sa gate. Dahil nga, meron siyang dalawang side. Ito, so ito yung first side at ito naman yung second side. So, yung force dito sa part na to is pag ganun. Yan yung f of x1 natin. Tapos dito naman sa isa, ito yung f of x2. Dito nag-act sa gate na to. Tapos kung i-check natin yung projected area na ginagamit sa f of x1, yan, ganyan siya kataas. Parang yan, ganyan. So, ano yung height nito? Yung height lang yan ay yung ating diameter na 4 meters. Tapos yung magiging depth na gagamitin natin is yung 1 meter. So, dito naman is yung height niya. Wait. Ito lang muna. Yan. So, yung height niya dito is 2 meters. Yung depth naman is 1 meter lang din. Okay, so parang ipapag-minus lang natin yung force na yan. At saka, ano yung magiging mas malaki? So, yung f of x natin na total, f of x is equal to f of x1 minus f of x2. Kasi, obvious naman na magiging mas malaki si f of x1. Kasi, mas malaki yung kanyang projected area. So, isolve na natin ha. f of x1 muna. Ano nga yung ginagamit nating formula dyan? Gamma h bar a. So, gamma h bar a lang. H bar a. Tapos, ito is ito lang h bar 1. Yan lang gamitin natin at area 1. Minus gamma h bar 2 area 2. So, bakit ko ginawa na magkaiba sila ng h bar? Kasi magkaiba sila ng magiging centroid. Ito yung CG ng isa. Yan yung CG ng isa. Ito naman yung magiging CG ng pangalawa. Yan, CG ng pangalawa. So, kung baga, yung distance nila, dito tayo, isulat ko naman dito din. Yan, so ito yung unang CG, ito yung pangalawang CG. Yan, sulat ko ulit, CG at CG. So, yung H bar 1 is ito. Yan yung H bar 1. Ito naman yung ating H bar 2. Ito yung water surface. Ayan. So, ano yung H bar 1? Ito, diba, is 2 meters. Tapos, yung distance naman ito, yan lang ay yung 2 meters ulit. So, ang H bar 1 is equal lang sa 4 meters. Para naman dito kay H bar 2, itong H bar 2 na nandito, H bar 2, yan ay, ano tong total depth ba na to?
Ito. Okay. So, medyo hindi accurate yung drawing ko, no? Dito na lang yung so medyo mas accurate. Ito. Ayan, yan lang yun. Tapos, kung baga naglagay ka dito ng yun yung area niya. Tapos, ito yung CG. CG. So, ito yung distance na to. Dagdagan na lang natin yan. So, 4 meters plus yung distance na yan. Yan ay kalahati ng radius na lang. Ito, di ba? Ito kasi yung radius. Ito. Yan yung radius, di ba? So, yan is kalahati lang. So, yung total niyan is ito ay ilan yan doon? 4 meters. So, yan ay 4 meters. 4 meters din plus ito ay kalahati ng radius. Ang radius natin ay 2. So, 1. So, 5 meters ang ating h bar 2. Tapos, yung kanila namang area. Yan. Dito na tayo mag-base. Ito yung area 1. Ito yung area 2. Yan. So, kaya na natin yan ma-solve. f of x is equal to gamma ng water 9.81 times h bar 1. Ano nga yung h bar 1 natin? 4 meters times area 1 4 times 1 lang minus 9.81 times h bar 2 natin 5 meters times area na 1 times 2. Yan. 1 times 2. So, meron tayong f of x na equal sa 9.81. 4 times 4 minus 9.81 is 5 times 2. So, 58.86 kilonewtons. So, yan na yung ating f of x. So, okay. Ulitin lang natin dito So, dito kaya natin minus kasi meron tayong nagka-counter na forces. Merong force tayo na papunta dito sa isang side ng ating gate. At meron din tayong force na nagka-counter papunta naman dito sa other side ng ating gate. So, tapos, pag inask ulit kayo kung ano yung total hydrostatic force, same lang ulit. Ano yung ginagawa natin para mahanap yun? Yun ay square root lang ng f of x squared plus fy squared. So, yun ay meron naman tayo dito f of x natin na square root of 58.86 squared plus yung f of y natin na 170.9371 squared. So, ang total hydrostatic force natin dito is 180.7871 kilonewtons. At saka, para makita natin yung direction niya, tingnan natin dito Ayan. Dito na lang. So, kung ang vertical force natin ay pag ganyan, pababa yung vertical force, yung horizontal force naman natin ay nakapaganon, di ba? Kasi dito na lang. Ayan, nakapaganyan. So, ito yung f of x. Yung total natin ay ayan, nakapaganyan. Okay. So, yun na yun. F of y, f of x, total. Itong yung total is hindi naman hinanap sa problem. Additional lang natin yan. Okay, so, kung meron kayong questions or any clarifications dito sa ating topic, pwede kayong mag-message doon sa ating GC or PM kayo kung anong questions nyo. Yan lang. Thank you.